Hindi po ako manghihingi ng advice, gusto ko lang pong i-share ang aking karanasan sa naupahan naming bahay sa tabi ng creek. Tawagin na lang natin siyang Angeline. Si Angeline ay nangungupahan simula pa lang nang nagkakilala sila ng kanyang live-in partner. Wala naman silang naging problema sa dati nilang inuupahan maliban lang sa ikukwento niya ngayon. Si Angeline ay may dalawang anak, isang 5 years old at isang 1 year old nung mga panahon na yon. May naupahan silang isang maliit na bahay malapit sa creek, parang barong-barong ang itsura niya pero wala namang problema kaila Angeline. Dahil choice naman talaga nila na doon na umupa. Ang tanging naging problema ay ang anak ng may-ari ng inuupahan nila ay nagkaroon daw ng depresyon. Nung umpisa ay palagi lang silang pinariringgan at sinasabihan ng tamad at mga walang kwentang magulang. Noong una ay hindi ito pinapansin nila Angeline dahil baka hindi naman sila yung sinasabihan o nagkakamali lang. Lumipas ang isang buwan, ang anak ni Angeline na bata ay naglalaro sa tapat ng gate nila at binabato nito ang kanilang gate. Sinaway naman ito ng anak ng may-ari ng inuupahan nila at ang sabi na baka makatama ng bato o kaya baka makagat ng aso. Kaya para naman kay Angeline ay walang problema yon, pero ang hindi niya lang talaga matanggap ay araw-araw silang pinagsasalitaan ng walang kwentang mga magulang. At para hindi tayo malito, tawagin na lang nating Emerald ang kalaban ni Angeline. Kaya ang ginawa ni Angeline ay pinuntahan niya mismo ang nanay ni Emerald para ikwento niya kung ano yung ginagawa sa kanila. Pero nakiusap lang ang nanay ni Emerald sa kanila na wag na lang patulan. Pumayag naman si Angeline, ang sinabi niya na lang ay okay lang basta alam mo kung ano yung ginagawa niya sa amin. Pero isang araw ay bigla na lang hinampas ni Emerald ang dingding nila Angeline. Plywood lang ang kanilang dingding kaya doon nakakabit ang TV at bigla na lang itong nahulog at muntikan ng malaglagan ng kanyang anak. Kaya hindi na nakapagtimpi si Angeline dahil sa bukod sa masasakit na salita ay muntikan na ring masaktan ng kanyang anak na bunso. Pinuntahan niya ulit ang nanay ni Emerald at kinausap niya kung ano ba talagang problema sa kanila ng kanyang anak. Bakit halos araw-araw na lang silang pinariringgan at nakuha pang hampasin ang kanilang dingding. Habang nagsasalita si Angeline ay bigla na lang lumabas si Emerald at ang sinabi ay umalis ka na sa aming bahay. At para malinaw lang ang ating kwento, si Emerald po ay isang gay. At sumagot naman si Angeline nang wala kang karapatang paalisin kami dito dahil hindi ikaw ang kausap ko tungkol sa bahay na ito. Kung gusto mo kaming paalisin ay bigyan mo muna ako ng 4,000 ora mismo ay aalis kami sa bahay na sinasabi mo. Galit na galit si Emerald at bigla na lang itong pumulot ng plato na pinagkakainan ng kanilang aso at ibinato kay Angeline. Mabuti na lang ay magaling umilag si Angeline kaya binalik niya ang plato kay Emerald at tumama sa kanyang mukha. Nasugatan sa bandang pisngi si Emerald kaya naghabulan silang dalawa papunta ng barangay. Nang makarating na sila ng barangay ay kinuha muna ni Angeline ng kanyang mga anak at doon na sila nagkasagutan ng matindi. Bigla na naman pumulot ng bote etong si Emerald at ibinato kay Angeline. Mabuti na lang hindi tinamaan ang kanyang mga anak. Nagkabaranggayan silang dalawa at kahit anong diin ni Emerald na nasugatan siya sa kanyang pisngi ay hindi siya pinapansin sa barangay dahil kahit papano ay katawang lalaki pa rin siya. Sinabi din ni Emerald na paalisin na lang sila Angeline sa inuupahan at pumayag naman siya dahil kahit minsan daw ay wala pang nanghusga sa kanya na wala siyang kwentang nanay. At kahit katiting na karapatan ay walang karapatan si Emerald na pagsalitaan ng ganon si Angeline. Kaya sinabi niya na lang na akin na yung 4,000 at aalis na kami dito kaya bigla na lang natameme si Emerald dahil wala siyang pera. Lumipas po ang ilang araw ay hindi pa rin tumitigil si Emerald hanggang sa nakaalis na lang kami sa inuupahan naming bahay. Hindi pa rin po siya tumitigil at nagkakalat pa ng chismis na nakita niya daw kami ng bayaw ko na magkapatong sa higaan at may ebidensya daw po siyang video. Natatawa na lang po kaming mag-asawa sa mga pinagkakalat niyang chismis. Kung pinatulang ko siya sa demandahan ay baka nakakulong na siya ngayon. Malaki po ang respeto ko sa mga LGBTQ dahil marami po akong tropa na nabibilang sa kanila. Pero kay Emerald po ay wala ni katiting na respeto, hindi ko siya bibigyan, hindi niya po kasi deserve yun. Hanggang dito na lang Ate Charis. At para sa mga gustong sumulat kahit kwento pa yan ng inyong kaaway, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang, like and share para alam mo na lang namin bukas. Bye-bye!